Magandang hapon po. Meron tayong update as of 2 in the afternoon regarding kay Tropical Storm Nando with international name po na contributed ng Philippines na Ragasa. Ito pong si dating bagyong Mirasol po ay patuloy na lumalayo sa ating kalupaan at nandito na sa may southern portion of China, so wala na po siyang direktang epekto. Pero itong si Tropical Storm Nando patuloy po yung paglapit sa ating kalupaan. Huli itong namataan, higit 1,000 kilometers pa rin, silangan ng Central Luzon as of 1 in the afternoon at taglay pa rin po ang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito westward or pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, medyo malayo pa po no, yung sentro nitong Sinando. Subalit kung mapapansin nila, yung outer cloud bands nakaka-apekto na in some areas of Bicol Region and Samar Island. So merong mga kalat-kalat na ulan doon. Habang yung southwest monsoon or hanging habagat, kung mapapansin natin, hindi pa ganun kalakas. No? Subalit sa paglapit nitong si Bagyong Nando sa mga susunod na araw, ay mag-enhance or magpapaibayo po ito ng southwest monsoon na siya magdadala rin ng pag-ulan dun sa mga lugar na malayo dun sa path ng bagyo. So ito po yung ating latest official track regarding po kay Tropical Storm Nando. Within the next 24 hours or by tomorrow, possible po na lumakas pa ito bilang isang typhoon at base rin sa ating latest track, pagsapit po ng Lunes ay posibleng lumakas pa ito into a super typhoon. So yung typhoon intensity po natin, minimum of 120 kilometers per hour. So malakas na hangin na po yun. Habang yung super typhoon, minimum of 185 kilometers per hour from Monday up until Tuesday. Yan yung possible na maramdaman na hangin ng ating mga kababayan dito po sa may extreme northern Luzon. Kung pagbabasihan naman po natin yung lawak ng bagyo, no, ang diameter niya 800 kilometers po sa ngayon. So yung radius niya is around 400 kilometers from the center hanggang doon sa dulo po ng bagyo. So kung itong path ng bagyo ay i-consider din natin yung lawak niya, posibleng mahagip po ng malakas na hangin talaga itong malaking bahagi ng northern Luzon plus itong lalawigan po ng Aurora. Ito yung mga most likely mga lugar na magkakaroon ng mga wind signals from number 1 up until number 5. Ito po ay estimated location lamang. Okay. So regarding naman po sa ating mga lugar na posibleng magkaroon ng mga wind signals, ito po ay projected lamang no, during the passage of Nando. Simula po bukas, magtataas na tayo ng mga wind signals dito sa may eastern portion ng northern Luzon. Pero habang lumalapit itong si Bagyong Nando, most likely ito yung mga lugar na magkakaroon ng mga wind signals from number 1 up to number 5 dahil ito po ay ine-expect or mataas ang chance na maging isang super typhoon. Kung pagbabasihan po natin yung latest track, ito yung mga areas na posibleng magkaroon po ng signals number 4 and number 5, yung southern portion of Batanes at yung Babuyan Islands, posibleng magkaroon ng signal numbers 4 and number 5. Hindi rin natin nirule out na itong mga nasa northern part ng mainland Cagayan, kabilang na yung Santa Ana, Gonzaga, Apari, Ballesteros, yun yung mga lugar na maaaring magkaroon din ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyong posibleng maging super typhoon by then. At yung hilagang bahagi din po ng Apayao and Ilocos Norte, posibleng magkaroon din ng malalakas na hangin. Other portions of Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region, plus Aurora nga, maaaring magkaroon ng wind signals from number 1 up to number 3. At depende pa rin po ito, no? At sa mga succeeding bulletins po natin, medyo nagbabago ng bahagya yung track nitong si Bagyong Nando. So posibleng mas madagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga wind signals dito sa may Pangasinan, northern portion of Nueva Ecija. Depende na rin po sa posibleng maging lawak niya once papalapit na siya dito sa may Luzon. On the other hand, ito naman po yung mga lugar na posibleng magkaroon ng significant na ulan, ibig sabihin minimum of 50 millimeters na rainfall per day during the passage of Nando sa araw po ng Lunes at Martes. So ito yung most likely magkakaroon po ng mga yellow advisory, orange advisory, red advisory. At kung i-forecast po natin yung path mismo ng bagyo, maaaring magkaroon ng around more or less 200 millimeters po or higit pa na dami ng ulan dito sa may Cagayan, Batanes, Apayao, Ilocos Norte. Habang sa paglapit nitong si Bagyong Nando dun sa may extreme northern Luzon, mag-e-enhance po ito ng habagat. No? So ine-expect din natin na magkakaroon ng significant na ulan dito po sa mga lugar again na malayo po dun sa bagyo. Kabilang na yung Zambales, Bataan, down to Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, Aklan, and Palawan. Maring humigit po sa 100 millimeters ang dami ng ulan kada araw. At yung Metro Manila, posible rin po yung mga nearby areas pa dito sa may Central Luzon, sa may Calabarzon, other parts of Northern Luzon pa, minimum of 50 millimeters per day po sa mga
Sa araw po yan ng particularly Sunday, Monday, and possibly hanggang Tuesday pa po, hanggang nasa loob pa po ng PAR itong si Bagyong Nando. Pagdating naman po sa daluyong, bukod dun sa lakas ng hangin at saka sa lakas po ng ulan, pakibantayan din po yung daluyong or storm surge, no, dahil malakas na bagyo po ito. No? So ini-expect natin na magkakaroon talaga sa initial issuance pa lamang ng babala ng daluyong dito po sa may Batanes at sa may northern coast po ng Cagayan. And possibly sa pagdaan pa po nito, pagsapit po ng Lunes hanggang Martes, maraming lugar pa dito sa may northern coast of Cagayan, northern coast of Ilocos Norte, hanggang dito sa may western sides ng buong Ilocos region, nasa around minimum of 1, and posibleng tumaas pa po yan, no? Depende dun sa track at sa lakas ng bagyo. At sa mga nagtatanong po kung may kasunod ba itong si Bagyong Nando, base po sa ating latest tropical cyclone potential forecast, meron tayong posibleng mabuo na low pressure area sa labas ng PAR dito po sa may eastern part of Mindanao sa loob ng 6 na araw. Then, ine-expect po natin na papasok ito by, sa mga huling araw po ng Setyembre at ang kikilos po ito by west-northwest. Generally, west-northwest dito po sa may Philippine Sea. Pero kung mapapansin din natin, heading towards northern Luzon pa rin po. No? So, posible pang mabago itong ating potential forecast sa mga future po ng mga issuances po natin. Pero so far, mababa naman po yung chance, kulay dilaw pa, meaning possibly as a low pressure area po yung pagpasok niya ng ating area of responsibility by early October. So yun lamang po yung latest na update natin regarding kay Bagyong Nando. Maraming salamat po.